Okay, marami nagsasabi, no, mga nababasa ko sa comment section. Alam niyo naman na malimit tayong nakatunin din sa social media, pero nakuha ko ng mga impormasyon sa mainstream media. Siyempre, yun ang masabi natin pagkakatiwala kaysa kung sino-sino lang. Kasi may pananagutan po yung mga yan. No? At napanood ko, sabi ni Atty. Claire Castro sa kanya dating senadora Trilon. Parehong abogado po yan. At si Atty. Castro, Yusek, Atty. Castro, Undersecretary ng PCO ng Malacanang sa PBBM administration o kay Pangulong Bongbong Marcos. No, sabi ni Atty. Claire Castro sa kanya dati Senador Trilon na interview kahapon ay dapat pa tayong bumalik, bakit tayo humiwalay sa ICC, dapat tayong sumali po ulit sa ICC. Bakit? Minsan nakakalungkot dito sa Pilipinas kapag makapangyarihan ng may sala, mahirap mapanagot. Marami namang matitinong judge, matatapong na naghahatol sa mga makapangyarihan. Especially nakita natin yan sa kaso ni Ampatuan, no? Yung Maguindanao Massacre, kung matatandaan niyo po yun. Ito po yung sikat na kaso. Nahatulan yung tatay niya, namatay na at pinaka senior, tapos yung isa on appeal pa ata sa Supreme Court. Kung hindi ko alam kung nabigyan na ba yun ng ato ng Supreme Court o ano, hindi ko pa masyadong nababalitaan sa ngayon o nare-research. Pero palagi ko sa overwhelming yung ebidensya, siguro maaaring makuha ulit yung final conviction kung sakasakali man. Pero makita nyo, no, crimes against humanity, madami kasing pwede nag-uudyok, walang participation sa pagpatay, mahirap makakasuhan ng murder yan, wala kasi elemento ng murder doon. Sa crimes against humanity, nag-udyok ka lang, nagpapaya ka lang, magpatayan ng magkaroon ng patayan sa iyong bansa pinamumunuan ay pwede kang managot sa kapabayaan mo. Gaya na nangyari dito kaya dating presidente Rodrigo Duterte. So ito, nakita siguro ng dalawang abogado, si Yusek Castro saka ni dating senador Trilon, na sana ay mag-rejoin ulit tayo sa ICC para sa may mga mag-aabuso po ulit. Na kasi alam naman natin pag presidente nakapeso sa kanyang pwesto, may immunity po yan. So makakasumba niya pagbaba sa pwesto niya. Kapag nasa ICC ulit tayo, ang ICC naman hindi naman lahat ng kaso pakikialabanan. Crimes against humanity, genocide, ayun lang yung mga ayun sa mga ilan na nababanggit ko na sakalang sila manghihimaso kapag may ganyang klase ng paglabag at nagpapabaya ang gobyerno, at lalong lalo na kung mga makapangyarihan na nasa pwesto. So ang international human rights, napaka-importante po sa atin nan. Kasi sino makikialam sa atin kung mismong nasa posisyon sa gobyerno, sa pinakamatas na posisyon, halimbawa ang aabuso sa kanyang pwesto. Tandaan nyo yung napapanalo pa lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, babarlin niya ang akusado kahit sa harapan na maraming tao. Hindi po kayo nasisintak ng gano'n kapag nagkaroon ulit tayo ng ganyang klase ng Pangulo. Just in case, sana wag na, no? Kung hindi lang siya nautakan ni dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang legal team na nakapirma pala tayo sa ICC. Ayun, nakita nyo, naglaylo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero huli na para sa kanya. Nakuha na siya ng maraming ebidensya sa crimes against humanity. Udyok siya ng udyok ng patayan. Saka nakakita ng public officer na mag-uudyok ng patayan. Wala naman sa mandato ng presidente yan. Pwede mong ipatupad ng batas sa tamang paraan, may due process, pero hindi yung mag-uudyok ng patayan. Nagbibigay ka ng wrong signal sa mga kinasasakupan mo sa bansa mo, sa mga mamayan. Siyempre, lalo na yung mga hindi natin masisi, hindi sa namimitas yung mga hindi nakapag-aaral, lalo akala tama yun.
Maski nga ibang may pinag-aralan na audyukan din niya na ini-interview pa siya ng ibang personality, di ba? O ibang personalidad. So, ibig sabihin, pag meron tayong ICC, kasali tayo dyan, genocide, crimes against humanity, ayun lang naman yung pakikialaman na hindi man lahat ng kaso sa Pilipinas, syempre. Ang grabe yung corruption dito na sa Pilipinas, syempre. So, dito makikita natin na kailangan nating mag-rejoin sa ICC para matakot. Kung hindi mo matakot yung aabusong Pangulo in the future, mananagot siya at his own risk. No, nakita niyo naman yung gastos ng sa legal team doon sa isang abogado pangalan na British Israeli na kinuha ng depensa, lead counsel nitong pamilya Duterte. Mangubos-gubos na yung pera nila. Mapera na sila pero nakita mo, mamumubi sila sa gastos dyan. Mapawalang sala man si dating Pangulong Rodrigo Duterte, matanda na siya. Nabala sila, yung pera lang allegedly daw, kinurap daw nila. Pero siyempre, patutunayan pa yan. Nauubos yun doon sa depensa nila, sa bayad sa abogado, hotel, research team, sa mga pagkain. Wala pa niyang pagkain ng abogado, di ba? Alba, 2 million ka per month. Ano lang ito, sample lang. Pero siyempre, mga ganun siguro yun na eurong ginagastos doon. Sa defense team nila. Hindi po biro makasuhan. Diyan, para managot, maghirap din yung mga abuso na susunod na Pangulo na magtatangkang mga abuso ng kanyang mamayan po ulit. Gamit ang kanyang kapangyarihan. So, napaka-importante na kasali ulit tayo sa ICC. Ang ICC naman, di yung mga imasok kung nagpapa-action ng ating government, di ba? Ang ating justice system, nakakasuhan talaga. Hindi naman mga imasok yan. Sa mga nabanggit kong kaso lang pwede, genocide, crimes against humanity, yung mga ganyan. Sa mga ilan-ilan na nabanggit ko. At kapag hindi talaga nakikita lang hinaharangan talaga ng makapangyarihang government official tulad ng Pangulo, halimbawa, yung pagkakaso. Tulad nangyari sa pamumuno ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dito, kailangan natin mag-rejoin sa ICC. Sa ngayon din ako kay Yusek Attorney Castro, no? Sa ni dating Senador Trilon. So, sana mag-isip ang ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-rejoin sa ICC. So, ibig sabihin, tama rin pala yung naging desisyon ni dating Pangulong Benigno Aquino na pumirma tayo sa ICC. O nga pala, yung sa pagpirma na yan, dati yung panahon na yun, pumirma din si dating Pangulong Bongbong Marcos. So, sana mapag-isipan nyo ulit kasi pwede may umabuso ulit in the next future na mga kandidato po ulit. Tama si dating Senador Antonio Trillanes na kapag nasa ICC ulit tayo o dahil sa ICC, mag-iisip ng mga abusong Pangulo in the future. Kapag umabuso sila, mananagot sila. So, nandito si itong nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? So, sana mag-join tayo sa ICC. Pero hindi ko hawak ang utak ng Pangulo, hindi ko hawak ang utak ng mga mamayan, lalo na ng mga nanonood ng video na to, kung sang-ayon ba kayong mag-rejoin ulit tayo sa ICC. So, comment down below kung nasa inyo yan. Kung hindi, o pabor kayo. So, hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po ulit. Kung dating, kung makonvict o makwit, o kung makonvict si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, siya yung pinakaunang Pilipino na makokonvict dyan. Saka isang unang Pilipino din nata na magiging judge sana, si dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Sayang kaso namatay na siya. So, may representante na sana tayo sa ICC. So, importante po yung international law, mga kasama. Maraming salamat.